Magandang umaga po sa ating pong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw po na ito at praise be to God kasi muli tayong binigyan at hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng pagkakataon upang makapag face-to-face worship and syempre na-miss natin ito dahil matagal din, halos ilang nung ilang months din na tayo po ay nasa online worship. Pero ngayon ay meron pa rin naman tayong online worship. So good morning po sa mga kapatid natin, mga kaibigan na kasama po natin sa online worship, nasa kanilang mga tahanan sa mga oras po na ito. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay sama-samang manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa umaga pong ito na binigay mo po sa amin at dalangin po namin, O Diyos, na kami po ay bigyan mo ng karunungan upang ang iyo pong mga salita ay lubos naming maunawaan sa aming pong mga buhay. Makita po namin at maging malinaw po sa amin ang iyong mensahe sa umaga pong ito. At nawa ikaw din ang siyang mapapurihan namin sa pamamagitan po ng aming pong mga buhay. Alisin mo po ang anumang hadlang, anumang mga bagay na iniisip po namin ay alisin mo po, Panginoon. Ipanatag mo po ang aming isipan at ang aming puso para sa gayon ang iyong pong mga salita ay lubos naming mapakinggan at maunawaan. Ingatan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, good morning po sa ating pong lahat. At sa umaga pong ito, meron na po tayong bagong series and we just finished yung ating series tungkol po sa paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Ano ba dapat yung buhay na pinapakita natin? So baliwala lahat ng sinasabi nating tayo ay Kristiyano, baliwala lahat ng sinasabi nating tayo ay may relasyon kay Lord, kung yung buhay naman natin hindi nagpapakita na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan yan. Wala pong dating na sabihin ninyong Kristiyano ko, pumupunta ako sa church, kung yung buhay naman natin hindi naman tama sa kung anong tinuturo ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And that's all about the book of James. Life is full of suffering. Meron tayong mga pagsubok na pwedeng daanan, but God is so gracious sa buhay natin dahil tinutulungan niya tayo magtagumpay. At dito po sa month po na ito, sa buong month of June, ay pag-uusapan po natin yung all about money and stewardship. Diba? The Bible is not silent. Jesus is not silent with regards to money and stewardship. Maraming beses pong tinuro ni Jesus at tungkol sa pera. Baka akala natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, okay lang kahit anong gawin natin sa mga bagay na binibigay ni Lord sa atin. Yes, we have freedom kung ano yung gusto nating gawin, pero gusto nating ilagay sa perspective ng Bible o ng teachings ni Jesus, ano ba ang tinuturo niya tungkol sa money and stewardship. Napapanahon dahil halos nakakalahati na tayo ng 2021 at very timely na pag-usapan natin ito. Lalo ngayon, sa gitna ng pandemya. Di ba? Lalo ngayong araw na ito. Exactly at this day. Ano pong meron ngayon? Sino nagsabi ng Shopee? Shopee 6.6 ngayon. Di ba? June 6. Mamaya nga, meron kaming mamaya eh. Meron kaming i-check out mamaya. Wala pala si Pastor Redin dito. Sabi niya mamaya, si Lord muna bago mag-check out. Sabi niya sa Redin. You know what? Lahat yun, kailangan nating i-manage ng tama. Sa mga bagay na ni-steward tayo ng Diyos. Kaya ngayon, gusto nating maintindihan for this whole month, yung ating series na money and stewardship. Kasi lahat tayo binless ng Diyos with regards to money. Sino po sa inyo magsasabing wala siyang pera? Lahat tayo may pera. Ayaw nyo lang sabihin na meron kayong pera. Lahat tayo meron. Lahat tayo may minamanage na pera. So kailangan nating pag-usapan, kailangan nating tingnan kung saan ba dapat tayo bilang mga Kristiyano when it comes to stewardship. Ano ba dapat yung maging resulta nito sa buhay natin? Ano ba dapat yung maging pinapakita natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano when it comes to stewardship? Kasi lahat tayo dito steward. Lahat tayo dito sa ibang salin ng stewardship, ang tawag po dyan, manager. Lahat tayo taga-manage. Lahat tayo may minamanage. You manage your time. Sino po sa inyo nagmamanage ng time? Kaya nga kayo nag-schedule eh. Kagabi, pinag-usapan sa event ng Youth Affairs.
Yung time. Bakit? Lahat tayo minamanage yung time. Ayaw natin bilang tao na nasasayang yung mga oras natin. How much more pa doon sa mga tangible na bagay? Ayaw natin masasayang yun. Gusto natin lahat yun nagagamit natin para tayo ay maging masaya. So, yung unang topic natin dito with regards to stewardship is money and relationship. Dito sa pag-uusapan natin, it's all about money and relationship. Ano bang connection nito sa isa't isa? Pagdating sa pera, ano bang nangyayari sa relationship? Pagdating sa pera, saan ba naapektuhan? Saan aspeto naapektuhan ang relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa iyong mga anak, relasyon mo sa iyong kaibigan? Alam niyo, marami naapektuhan ng pera when it comes to relationship. Amen? Ayaw niyo pumayag Aminin niyo, at some point in your life, naapektuhan ng relasyon niyo sa ibang tao dahil sa pera. Because that's the reality. Imagine nyo, doon sa huling verse na binasa natin, sabi ng mga Pharisee, ayaw nila pumayag na ganun yung tinuturo ni Jesus. Kaya anong ginawa nila kay Jesus? Tinuya nila si Jesus. Inasar nila si Jesus. Hindi sila nag-agree sa tinuturo ni Jesus. Kasi ayaw nila maapektuhan yung kanilang pera. Okay lang na mag-suffer ang relationship, wag lang ang pera. So, kailangan nating maintindihan ito this morning. At alam niyo po ninyo, itong story na pag-aaralan natin is tungkol doon sa tusong katiwala. The parable of the shrewd manager. The shrewd manager. Tuso. Alam po ninyo, tayong mga tao, meron tayong angking katusuhan. Aminin man natin sa hindi. Kasi nung pinag-aralan ko ito, binasa ko siya mabuti, nag-research ako mabuti, kasi merong contradicting dito Mamaya mababasa natin yon sa verse 8. Kasi, bakit siya pinuri nung kanyang Panginoon, nung kanyang king, though naging tuso siya? Imagine, naging tuso ka, tapos pinuri ka sa katusuan mo. Pwede ba mangyari yon? Sa mata ni Jesus. Diba? Kung ating iisipin bilang Kristiyan, paano yun? Pastor, tuso ka, tapos pinuri ka, natuwa pa sa ginawa mong katusuan. Diba? So kung ating iisipin, malaki ang nangyari dito. Malaking realization ang gustong ituro ni Jesus sa atin. So gusto ko pong ipakita sa ating lahat na dito po sa parable of the shrewd manager, kailangan nating maintindihan ano ba ang tamang paggamit ng ating mga kayamanan. Lahat po tayo mayaman. Bakit? Kasi meron tayong kayamanan. Hindi po nasusukat ang kayamanan o ang yaman ng isang tao sa kung gaano siya karami. Ang usapan dito, meron kang yaman. Meron kang dapat i-manage. Nakigets niyo po yung idea? Hindi usapan dito kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Ang gustong ituro ni Jesus dito, meron kang yaman, i-manage mo ng tama. Yan ang gustong ituro ni Jesus sa atin. And this parable, ito po ay pwedeng maging blessing and pwedeng maging curse. Your wealth, the blessings that you have right now, pwedeng maging blessing yan sa inyo. Material na bagay, pwedeng maging blessing yan sa inyo. And at the same time, pwedeng maging curse yan sa buhay nyo. Pwedeng magdulot yan ng matinding problema sa inyong mga buhay. Depende sa kung papaano po ninyo yan ginagamit. Hindi naman masama ang pera Sino ba magsasabing masama ang pera? Ang masama, sabi ni Timothy, for the love of money. The love of money is something wrong. Pero yung may pera ka, hindi masama yun. Alam niyo, sa panahon ngayon, necessity yung pera. Diba? Pag-uusapan natin yung pera ngayon. Kaya ang gusto niyong yumaman, pag-usapan natin ito ngayon. Gusto niyo yumaman, sa mata ng Panginoon, pag-usapan natin ito. At ano pa makikita natin dito sa parable of the shrewd manager? Yung wealth, may danger. Sa wealth, may danger. Sa kayamanan, may danger. May kapahamakan. Na imbes na maging focus ka sa Diyos, imbes na maging focus ka sa Panginoon, ang magiging focus mo ay walang iba kundi kung ano yung magpapasaya sa'yo because of that wealth. Nagigets niyo po yung idea? Malaki po ang nagiging epekto nito. Maganda at pangit na epekto malaki pagdating sa pera. And money is a tool. Instrumento po ito ng Diyos para lang sa kaalaman ng lahat kasama natin sa online worship. Ang pera, instrumento ng Diyos sa buhay natin para gamitin natin para din sa Kanya.
So all in all, ito yung gusto nating i-point out. And the story of the shrewd manager, ito po yung kwento, no? Ikukwento ko na lang po ng bahagya sa inyong lahat. Ito po yung isang katiwala o servant na narinig nung king na meron siyang katiwalian na ginagawa. Hindi ka na nagmamanage ng tama, may naririnig akong chismis. May nakakapagsumbong sa akin na nilulustay mo daw at hindi mo minamanage ng tama yung pinagkakatiwala ko sa iyo. Sige na, malis ka na at mag-report ka sa akin kasi pagbalik mo, wala ka ng trabaho. Sabi ng servant, ano ba yan ang gagawin ko? Hindi ko alam gagawin ko. Hindi ako marunong magtanim. Hindi ako marunong magpagal. Meron ba ganun sa atin? Sabi niya dito, ano ang gagawin ko? Sabi niya sa verse 3, ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Nahihiya pa siya manlimos. No? Sabi niya, alam ko na ang gagawin ko. Sabi niya, ikaw, magkano ang utang mo? Magkano ang utang mo sa amo ko? 900. 900 na 900 na olive oil. 900 na, yun ang presyo eh. O sige, gawin mo 450. Gawin mo 450. Ayan ang sinabi niya, gawin mo 450. Sige, ako nang bahala. Ito yung lista mo. Gawin mo 450. Yung isa naman, may utang din. Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo. Ito ang kasulatan na iyong kakautangan. Wika niya, isulat mo 80. Di ba? Nabuwasan ng 20%. Yung isa, nabuwasan ng 50%. Yung isa, nabuwasan ng 20%. Sige, ako nang bahala dyan. Sabi niya, bumalik siya. Boss, meron na ako may report na ako. Sabi niya sa verse 8, ito ang sabi sa verse 8. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa mga makadiyos. Tanin niyo? Lagi iniisip ko mabuti. Sabi ko, bakit yan? Sinungaling. Sabi sa ibang translation, sinungaling tapos natuwa. Dahil doon sa paraan na ginawa niya. Kung ito nga Ito nga, masamang tao na manage ng tama kung ano yung meron siya. Hindi niya kaya magbungkal, hindi niya kaya nahiya siya magpalimos. Ano yung meron siya? Talino. Ginamit niya, sige, alam ko na. Para hindi ako mawalan ng trabaho, ganito na lang ang gagawin ko. Tayo, meron tayo ng lahat. Hindi natin na ma-manage ng tama. Sabi ni Jesus, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa mga makadiyos. Kaya nga, to possess money is to hold a sacred stewardship. Tandaan niyo po yan. To possess money is to hold a sacred stewardship. Kailangan natin gamitin ito para sa ibang tao. Para maging mapagbigay. Ano ba yung gusto kong tingnan natin dito? Sabi ko dito, we are all stewards of God, and soon, we will give account to Him. Lahat po tayo, ano ba yung gusto nating pag-usapan ngayon? Lahat tayo, katiwala ng Diyos. And time will come, lahat tayo magre-report kay Lord. If I will ask you today, handa na ba kayo mag-report kay Lord? When it comes to being a steward, handa na ba tayong umarap sa Diyos at mag-report, Lord, ito po yung ginawa ko. Lord, ito yung binigay mo sa aking 2.5. Ito yung ginawa ko sa 2.5. Lord, pasensya ka na. Yung 1.5 dyan, nilagay ko sa Shopee. Lord, pasensya ka na. 1.5 nilagay ko sa Shopee. Yung 700, Lord, pinambili ko ng nagpa-deliver ako, Lord, sa mga nagdi-deliver. Kape. Pumunta ako, Lord, sa Ilaya, bumili akong pizza. Tapos pumunta ako doon sa bundok, sa Lukin. Doon ako pumunta. 700, Lord, yung nagastos ko. Yung 300, Lord, nilagay ko sa GCash. Yung 100 doon, Lord, binigay ko sa church. Sinend ko kay Sister Yes. 2.5. 100 yung kay Lord. Yung 1.5 sa'yo, yung 700 sa'yo, ano yung 200 na ginawa mo? We are all stewards of God. And soon, magbibigay tayo ng account kay Lord. Magbibigay tayo ng report
Nakita niyo po, pag kayo po nag-a-apply ng mga importanteng bagay, tapos hinihingan kayo ng statement of account. Kailangan maganda yung pasok at labas ng pera sa account ninyo sa bangko. Pagharap nyo kay Lord, anong ginawa mo? Tandaan niyo po yung parable of the talents. Connection yan dito eh. We are all stewards of God. At darating ang panahon na magre-report tayo kay Jesus. Ano bang ine-expect ni Jesus? Jesus is expecting us to handle everything right. Na-expect ng Diyos na lahat ng meron tayo sa buhay natin, lahat ng meron, binigay niya sa atin, i-handle natin ng tama. Dahil sa maling paggamit ng pera, ay maaaring masira ang relasyon sa Diyos at relasyon sa ibang tao. Dahil hindi mo na-manage ng tama, masisira yung relationship mo kay Lord. Hindi mo na-meet yung expectation ni Jesus. Masisira ang relasyon mo sa Kanya. Masisira din ang relasyon mo sa iyong kapwa. Reality speaking, nang dahil sa pera, maraming magkakamag-anak na nagkakasira-sira. Sa totoo lang. Bakit? Mismanage ng pera. Hindi naging mabuting steward. So, paano tayo magiging mabuting katiwalang ng Diyos sa pera at relasyon? Because that is our topic today, money and relationship. Kaya malaking tanong, paano tayo magiging mabuting katiwala ng Diyos pagdating sa pera at sa ating relationship sa iba? Gusto ko pong tingnan natin yung unang bagay. Use your money wisely. Lahat tayo may pera. Amen? Amen. Lahat tayo may pera. Kahit yung mga nasa bahay, may pera yan. Nasa bangko man yan, o nasa bulsa nyo, nasa wallet man, nasa ATM man, kahit saan. Ang usapan may pera. Sabi ni Jesus, use your money wisely. Sabi ng verse 9, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito. Saan daw? Sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Very precise. Kailangan pa ba natin i-explain to? Sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito. Name it, maraming kayamanan sa mundo. Pero sabi ni Jesus, gamitin ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Alam niyo kung paano nangyari ito? Babalik tayo dun sa verse 5, 6, and 7. Anong nangyari dun sa 5, 6, and 7 sa shrewd manager? Wala na akong trabahong alam. Hindi ako marunong magbungkal, hindi ako marunong ayoko mamalimos, nahihiya ako, alam ko na. Mayaman naman ako sa kaibigan. Yung mga may utang sa amo ko, babawasan ko. Para kung mawalan man ako ng trabaho, meron akong tatakbuhan. You see how he managed the relationship? Tuso eh. Pero ang ganda ng result, ang ganda ng takbo. Kaya sabi ng Panginoon, ang galing mo sa discarding ginawa mo. Alam mong tatanggalin kita sa trabaho at alam mong hindi ka marunong magbungkal. Ang ginawa mo, naging mayaman ka sa relationship. Yung komisyon na para sa'yo, tinanggal mo na. Inalis mo na. Magtanim ka ng relasyon at mabuting relasyon sa ibang tao. Kaya sabi niya, sabi ni Jesus, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo. In other sense, kung wala ka ng kayamanan, mayaman ka naman sa relationship, silang tatanggap sa'yo. Ano sabi ni Jesus? Use your money wisely. Paano yung wise na management ng pera? The question is this. Paano niyo po ginagamit yung pera niyo? Tanungin niyo po yung mga sarili ninyo. Sarili natin. Yung mga nasa bahay. Paano niyo ginagamit yung pera niyo? Yung perang binigay ni Lord sa inyo, paano niyo ginagamit? Isang realidad. When it comes to money, we always think of ourselves. Dahil sa pera, nagiging makasarili tayo. Whether we like it or not, reality to. Lalo kapag lumalaki na yung halaga, yung value. Pag malaking halagang usapan,
when it comes to money, big figures ng pera, nagiging makasarili tayo. Sad truth ng buhay. Pero alam po ninyo, ito yung minsang nakakalimutan natin. Sabi ni Jesus, gamitin ninyo sa paggawa ng mabuti sa ibang tao o sa inyong mga kapwa. Naaalala natin lahat, pagdating sa pera, utang, nakakalimutan natin yung mga babayaran. Pero yung may utang sa atin, naaalala natin yun. Pero yung babayaran natin, nakakalimutan. Sabihin pa natin, sige, bigyan mo pa ako ng konting panahon, makakalimutan ko na din yan. Diba? Yun ang nakakalimutan natin eh. Yung pera mo sa bangko, tanda mo, eksakto, pati centavos, alam mo. Pero ano bang gustong ituro ni Jesus sa atin? Meron kasi tayo nakakalimutan. We forget to invest on the things that have eternal value. Use your money wisely. Baka marami kang pinagagastusan ngayon. Marami kang pinagagamitan ng pera mo ngayon. At para sa sarili mo, wise investment. Mag-invest ka sa ganito, mag-invest ka sa ganyan, di masama yun. But don't forget this one important thing. To invest on the things that have eternal value. Yung ini-invest mo dito sa lupa, gamit ang pera, dito lang yun. Lagi mong iisipin bilang isang Kristiyano, kung yung ini-invest mo ba dito sa lupa, ay meron pa rin bang halaga sa langit? Isipin po ninyo palagi. Kung yung ini-invest natin dito sa lupa, ulitin ko po, ay meron pa bang halaga sa mata ng Diyos? Kaya sabi ni Jesus, ano bang merong halaga sa langit? Gamitin ninyo ang kayamanan sa mundo sa paggawa ng mabuti sa ibang tao. Nagets po natin yung idea? Ano yung mahalaga sa mata ni Lord? Paggawa ng mabuti. So use your money wisely. And as the stewards of God, we must use our wealth to value our relationship with others. Baka dahil sa pera, kaya nasisira yung relationship natin. Sa kapwa nating Kristiyano. Baka kaya nasisira yung relationship natin sa ibang tao because of money. Sabi ni God, as stewards of God, bilang katiwala ko, gamitin mo yung pera na binigay ko sa iyo para pahalagahan ang relasyon mo sa ibang tao. Kung nagpautang ka, nagpahiram ka ng pera, investment sa langit yan. Kasi naging mabuti ka eh. Pero kung ikaw humiram at ikaw yung umutang, magbayad ka. Hindi investment sa langit yun. Kadayaan yun. Ang utang, binabayaran. Hindi pinapalipas. O di ba Kristiyano ka, sabi ni Pastor Justin, value your relation. Hindi, umutang ka, magbayad ka. Diba? As stewards of God, we must use our wealth to value our relationship with others. Mag-invest ka sa mga bagay na may halaga sa langit at hindi sa mga bagay sa mundo. Kasi I will tell you everyone, sasabihin ko po sa inyong lahat, na kung ano man ang mga bagay na pinapahalagahan natin dito sa lupa, pagdating sa langit, wala na yung halaga. Everything na sinasandalan natin dito sa lupa, time will come na mawawala lahat yan. Sa devotion ko sa Jeremiah, lahat ng sinandalan nila, yung mga Asherah poles, yung mga idolatry ng mga Israelites, lahat yun, dinurog ng Diyos. May halaga ba yun? Wala. Pag nadurog na yun, wala nang halaga yun. So lahat ng bagay na ini-invest mo dito sa lupa na wala namang halaga sa langit, mawawala lang yan. So ngayon pa lang, mag-invest ka na at gamitin mo na ng tama yung buhay mo, yung bagay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos para ano? Para mag-invest sa mga bagay na merong halaga sa langit. Kasi pagdating sa pera, we always think of ourselves. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung magbibigay ng kasiyahan sa iyo, nakakalimutan mo na din yung ibang tao. Sa totoo lang, pagdating sa pera, di mo na naiisip yung iba. Pero sabi ni Jesus, gamitin ninyo ang kayamanan na yan para tumulong at gumawa na mabuti sa iba.
hindi para kalimutan ng ibang tao. Ang sarap lang sa pakiramdam na kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, nagagamit at namamanage mo ng tama. So use your money wisely. Marami kang ang pera, pero hindi mo naman nagagamit sa ibang tao. Anong sense? Sabi ni Jesus, mag-invest kayo sa mga bagay na may halaga sa langit. At yun ay ang pagtulong at paggawa na mabuti sa ibang tao. So that is number 1. Number 2, na gusto ko pong ituro sa atin sa umaga pong ito, be trustworthy. Sa Tagalog, kailangan tayo pong lahat ay mapagkakatiwalaan. Sino po ba sa atin ang katiwa-tiwala? Pwedeng sabihin ako, Pastor, katiwa-tiwala ako. Pero at some point ng buhay natin, hindi tayo naging katiwa-tiwala sa mata ng Diyos. So in order to be a faithful steward, when it comes to money and relationship, kailangan trustworthy tayo. Kailangan faithful tayo. Kailangan tapat tayo. Kailangan sa Tagalog, mapagkakatiwalaan tayo. Basahin natin sa verse, ha? Maaaring narinig nyo na din to. Sabi ng verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. This is not the issue. Kung gaano kalaki o gaano kaliit. Ang gustong i-point ni Jesus dito, mapagkakatiwalaan ka ba? Sa maliit o sa malaki? Either of the two. Ang gustong ituro ni Jesus, mapagkakatiwalaan ka. Dapat. Kasi kung ikaw may pagkakatiwalaan sa maliit, definitely, mapagkakatiwalaan ka din sa malaki. Kung mandaraya ka sa maliit, mandaraya ka rin sa malaki. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? The true riches, sino magbibigay sa inyo nun? Hindi nga kayo mapagkatiwalaan sa mga riches ng mundo. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? You know what? Stewardship is a responsibility. Kung hindi ka responsible, hindi ka steward. Hindi ka good steward. Sa lahat ng bagay, kung hindi ka responsible, tingnan mo mabuti yung sarili mo kung katiwala ka ba talaga ng Diyos. Kasi ang isang katiwala ay responsable. O sige, alis muna ako ha. Ikaw nang bahala dyan. Pinagkatiwala ko na sa iyan. So kung ikaw ang pinaghabilinan, kailangan responsable ka sa lahat ng yun. And God wants us to be responsible in handling our wealth. Pagdating sa kayamanan, gusto ni Jesus, mapagkakatiwalaan tayong lahat. Bakit? Kasi sabi ng verse 11, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan, sino pa magkakatiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Kung ito lang, yung mga bagay lang na binigay ko sa inyo, yung 2.5 lang na binigay ko sa inyo, hindi nyo ma-handle ng tama, ano ko pa ibibigay sa inyo yung tunay na kayamanan? Kung yung 200, di mo ma-handle ng tama. Kung yung 100, di mo ma-handle ng tama. Kung saan-saan mo pinaggagagamit. Sino pa magbibigay? Sabi ni Jesus, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na to, sa mundo, sino pa magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? And God wants us to be responsible in handling our wealth. Gusto ni Jesus makita tayong responsable sa mga bagay na to. What is the true riches? Yung relationship kay Lord at yung relationship sa iba. Kung hindi mo ma-handle ng tama yung mga bagay dito, how will you handle your relationship with God? How will you do your devotion? How will you do your prayer life? Paano mo gagawin yun? Isipin po ninyo, Pastor, nagpe-pray po ako. Pastor, may devotion po ako. Hindi po ako naniniwala sa mga nagdi-devotion na hindi ituturo ni Lord kung paano gamitin ng tama yung mga bagay na meron tayo. Tinuturo din ni Lord dyan dun. But how will you handle the true riches in this world, in this life? The relationship with God and the relationship with other people. Kung yung kayamanan dito sa mundo, hindi mo magamit ng tama.
hindi mo ma-manage ng tama. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Nandadaya ka. Kaya nga sabi ni Jesus, paano ko bibigay sa inyo yun? Paano kayo mapagkakatiwalaan sa mga tunay na kayamanan ng mundo? Hindi nyo ma-handle ito ng maayos. Kaya nga sabi ko dito, maging responsable tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Paano? Paano magiging responsable? Gamitin mo para makatulong sa ibang tao. Marami tayong ministry to help other people. Marami kang taong nakikita nangangailangan ng tulong. Nagmamaneho ka, may kumakatok sa bintana mo, ng kotse mo, bigay ka. Nasa drive-thru ka, kasi ito yung mga madalas ko na experience, nasa drive-thru ka, may nagtitindang sign pen, may nagtitindang basahan, bilan mo. O ayaw mong dalhin yung produkto niya, bigyan mo. Gamitin mo para makatulong sa ibang tao. Nakikita niyo po yung idea? Paano tayo magiging katiwa-tiwala sa mga bagay na yun? Kung yung 20 pesos, 50 pesos, 10 peso hindi mo maibigay sa iba. At sasabihin mo, kawalan pa yun sa'yo. Be trustworthy. Gamitin mo para makatulong sa ibang tao. Kung hindi ka nga makatulong sa iba, at kung sasabihin mong, responsable naman ako, pastor. Sabi ni Jesus, maging responsable tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Paano? Tumulong ka sa iba. Paano pa? Gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. Magkano yung binibigay mo sa offering? Magkano yung nilalagay natin doon? Baka pumunta ka dito, wala kang dala. Pastor, gusto ko lang makapunta ng face-to-face worship. Hindi kompleto ang worship. Hindi po kompleto ang worship ninyo kapag hindi kayo maglalagay doon. Tandaan po ninyo yan. Nakasamba na ako, nakarinig ako, bless ako sa sermon. Bless ako sa preaching, bless ako sa kanta, sa pag-awit. Hindi kompleto ang worship pag di ka nagbigay sa Panginoon. Ngayong araw na to. Gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. That's number 1. Kasi saan ba natin ginagamit yun? Ginagamit natin yun para sa ministry. Kung meron kang itutulong, donation, para sa mga community pantry na ginagawa natin dito sa church, pagtulong sa mga kapatiran, gamitin mo. Kung meron kang kayang i-offer, kaya mo magmaneho, wala kang maibigay na pera, kaya mo magmaneho, meron kang talento para sa part na yon, gamitin mo para sa Diyos. That is how to be a trustworthy steward. Lahat ng bagay na meron tayo, ginagamit natin para sa Panginoon. Gamitin natin para sa gawain ng ating Panginoon. We must be a trustworthy steward of God. Kailangan, lahat tayo, katiwala ng Diyos. Kailangan. Kaya nga katiwala eh. Tiwala. Hindi pa pwedeng katiwala ka, tas madaya ka. Hindi katiwala tawag sa iyo. Anong tawag sa taong madaya? Daraya. Ang katiwala ay katiwa-tiwala. So, kailangan nating maging katiwa-tiwala sa mata ng Diyos. Bakit? Kasi at the end of the day, sabi ko nga po sa inyo kanina, we are all stewards of God. At someday, magre-report tayo ng account natin kay Lord. Ano bang masarap mapakinggan galing sa Diyos? Sasabihin niya sa atin, sabi ng Matthew 25:23, His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Sa mga nandito sa church, lahat po ba tayo gusto nating marinig to kay Lord? Amen? Sa mga nasa bahay, say amen. Kung gusto nyo marinig to kay Lord, maririnig nyo lang to. Maririnig lang natin to. Kung tayo ay naging faithful sa lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Well done, good and faithful servant. So that's number 2. Maging trustworthy tayo sa mata ng Diyos. Gamitin natin ng maayos. Mapagkatiwalaan tayo sa maliit para pagdating ng panahon, kung lalakihan ng Diyos yan, lalakihan yan. Alam nyo kasi kung bakit hindi minsan nilalaki ng Diyos? Yung inihiling mong pera o mga blessings sa buhay mo. Kasi,
Hindi mo minamanage yung tama yung maliit. Manager ka eh. Yung maliit na meron ka, gusto mo yung, Lord, gusto ko yung kagaya nung kay ano. Yun nga maliit, di mo magamit ng tama yung pamalaki. Paano kapag kakatiwala sa malaki, yung maliit, di mo maayos? Gusto mo marinig yung well done and good and faithful servant? Maging faithful ka sa mga maliit na bagay na binigay ng Diyos sa atin. At hindi lang yon, kasama pa tayo sa kagalakan ng Diyos. Number 3 and last thing na gusto ko pong i-share sa atin is this. Serve God, not money. Sa panahon ngayon ng pandemic, maraming napalapit sa Diyos, marami ding napalayo kay Lord. That is sad truth. Maraming lumapit, masaya yun. Pero dahil sa pandemic na na-experience natin, marami ding napalayo kay God. But I just want to remind everyone to serve God and not money. Hindi si Mamon ang Diyos at hindi ang Mamon. Sa ibang term po ng money, Mamon po ang tawag dyan. Mamon. Nag-iisip kami noon, Pastor John, umattend kami sa isang training. Ano ba yung Mamon? Alam ko Mamon kasi tinapay na malambot eh. Nung ni-research namin, pera pala yun. So, serve God and not Mamon. Huwag kayong magsiserve sa Mamon. Mag-serve kayo sa Diyos. Sabi ng verse 13, maraming beses sinabi ni Jesus to ng mga disciples, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat, kamumuhayin niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, tamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yung kayamanan na tinutukoy ni Luke, walang iba kundi pera. Meaning to say, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera at the same time. We cannot serve two masters at the same time. We cannot serve two masters at the same time. Ang tapat na katiwala ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa pera. Faithful servant ka? Faithful steward ka? Trustworthy ka? You use your money wisely? Naglilingkod ka sa Diyos at hindi sa pera. Sabi nga nung binabasa kong research, sabi niya, you can have them both. Pwede kang magkaroon ng Diyos, pwede kang magkaroon ng pera at the same time. Hindi naman against ang Diyos sa maraming pera. Against ba si Lord sa maraming pera? Hindi. You can have them both. Can have that relationship with the Lord, can have money at the same time. But the reality, you cannot serve them both at the same time. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko naman si Lord. Nagsiserve naman ako kay Lord. Saan naubos ang oras mo? Nauubos ang oras mo para kumita ng pera. Hindi naman masama kumita. Pero kapag time ni Lord, time ni Lord. Kapag time ni Lord, minsan, nagiging time pa rin para kumita ng pera. Tapos sasabihin mong mahal mo ang Diyos? Paano pag nag-report ka kay Lord? Lord, mahal naman kita eh. Ito, may listahan ako ng araw. Yung mga Sunday, wala ka sa church. Kita ko, wala ka sa church. Yung attendance ng Liliw Church, di ka sumulat. Doon sa health screening natin, wala ka doon. Di ka naglista. Sasabihin mo, mahal mo ko, tapos araw ng linggo, wala ka doon. Nagtatrabaho ka pa rin. We can have them both, mga kapatid. Pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos na malalim at pwede tayong magkaroon ng pera. Pero hindi natin pwedeng pagbaligtarin yan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos. Pero yung buhay mo, nauubos. Hindi para sa Diyos. Ang napupunta sa Diyos, yung tira-tirang oras mo, tira-tirang lakas mo, tira-tirang panahon mo, napupunta kay Lord. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord. Alam niyo po, ang tinutukoy ni Jesus dito, puso. Jesus talks about the heart. Yung mga tao na mahal ang Diyos, pinipiling maglingkod kay Lord. Kahit anong sitwasyon ng buhay. Kaya nga, sabi dito, sabi ni Matthew, sa Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan,
naroroon din ang iyong puso. We cannot say that we love the Lord. Niloloko natin sarili natin. Niloloko natin ang Diyos. Sasabihin mong mahal mo si Lord. Sabi ni Matthew, kung nasaan yung kayamanan mo, ando din yung puso mo. Kung ang kayamanan mo ay nasa sa mga bagay na gusto mo lang sa mundo at wala sa Diyos, nandun yung heart mo. Kung ang puso mo nasa pagkita ng sobrang daming pera, wala sa Diyos. Di pa pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos. Tapos yung puso mo, wala naman kay Lord. Hindi pa pwedeng mangyari yan, mga kapatid, ha? Huwag natin gawin yun. Kasi hindi tama sa mata ng Diyos. Sinasabi natin mahal natin ang Diyos. Pero sa usaping pera, halos ibigay natin ang buong buhay natin. Meron bang ganon? Maaring meron sa atin dito ngayon, igigiit yun. Pastor, mali ka. Hindi. Kahit Kristiyano, wala namang ibang kausap si Jesus dito, kundi mga disciples niya. Tsaka yung mga Pharisees na tamaan. Sasabihin mong mahal mo ang Diyos, pero pag usaping pera, halos ibigay mo yung buong buhay mo. Kalimutan mo ang Diyos. Kalimutan mo yung para sa Diyos at sasabihin mo pa sa isip mo, sa heart mo, Lord, alam ko naman naiintindihan mo ko. Naiintindihan ka nga si Lord pa, hindi ka maintindihan. Hindi ka nga kinukontra ng Diyos eh. Pero huwag niyo pong kakalimutan na kaya ka din parusahan ng Diyos. Kung gaano ka consistent si Lord na unawahin ka, ganon din siya ka-consistent na parusahan ka. Pinag-uusapan namin ni Pastor Jan yan kanina. Yung buong Israelites, consistent si Lord na parusahan sila dahil sa idolatry. But pag pumunta kayo ng Lamentations, after ng Jeremiah, Lamentations, His mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. Kung gaano ka consistent si Lord na unawain ka at sasabihin mo sa kanya, Lord, dito muna ako ha. Hindi mo na ako pupunta dyan. Lord, gagawin ko muna to. Alam ko namang naiintindihan mo ko eh. Pero alam mong mali. Alam mong hindi dapat yun ang priority. Naiintindihan ka ni Lord. Si Lord pa, hindi ka maintindihan. Pero kung gaano siya ka-consistent, unawain ka sa mga bagay na yun. Don't forget, ganon din siya ka-consistent na bigyan ka ng parusa. Masama ba ang Diyos? Hindi. Siya nagpaparusa siya para disiplinahin ka, para maintindihan mo. Hindi kasi yan ang priority ng buhay natin, mga Kristiyano. Always remember, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang iyong puso. We cannot fool God. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi nyo pwedeng sabihin sa ibang tao at sa sarili nyo, mahal ko si Lord eh. Ganun talaga, mahal ko si Lord. Talaga? You cannot fool God. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. So honor and serve God through your resources. If you love God, you will honor Him sa pamagitan ng mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Because you are serving God. Pera ka, may kayamanan ka, may talento ka, meron ka ng lahat ng bagay na nasa mundo. Para kang si Haring Solomon, meron ka ng lahat. Honor and serve God. That is the challenge, honor and serve God. Huwag mong kalimutan ng Diyos nang dahil sa pera. Huwag mong kalimutan si Lord nang dahil sa pera. Huwag na huwag. Huwag mangyayari yan sa buhay natin. Paano mangyayari yan? Ano bang gustong ituro ni Jesus sa atin ngayong umaga? Matthew 6:33. Kadugsong yan nung binabasa ko kanina sa Matthew 6:21. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ano yung pangako? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Money and relationship. Wag ninyong hahayaan na nang dahil sa pera, masisira ang relasyon natin sa Diyos at masisira ang relasyon natin sa ibang tao. Serve God and not money. Maglingkod tayo sa Diyos. Magbigay tayo sa Diyos. Magbigay tayo sa taong nangangailangan. Use your money wisely. Be trustworthy in everything na binibigay ng Diyos sa atin. Sana huwag niyong kakalimutan. We are all stewards of God and someday,
we will give an account to Him. Kung ano ang pinaggagawa natin. Anong ginawa mo sa asawa mo? Anong ginawa mo sa pamilya mo? Anong ginawa mo sa pera mo? Anong ginawa mo sa trabaho mo? Anong ginawa mo sa business na meron ka? Lahat yan, i-report mo sa Diyos. Kaya maging mabuti tayong katiwala ng Panginoon sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, salamat po muli sa umaga pong ito. Thank you for reminding us na maging mabuting katiwala sa pera, sa relationship. Salamat po sa story ng shrewd manager. We understand. We realize that someday, magbibigay pala kami ng account sa iyo, magre-report kami sa iyo. And we are so grateful dahil naintindihan namin ngayon kung ano ba dapat yung gawin namin sa mga bagay, sa pera, material things na meron kami na pinagkatiwala mo po sa amin. Sorry Lord kung minsan nagkaroon kami ng mismanagement sa mga bagay na ito. Naging mandaraya kami. Hindi kami naging tapat. Hindi kami naging faithful. Hindi ka namin napaglingkuran. Naipagpalit ka namin dahil sa pera. Hindi namin nagamit ng tama. Hindi kami naging katiwa-tiwala ng Diyos. Patawarin mo po kami. Today, tulungan mo po kami na maging responsible sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.